Okay, simulan natin dito sa Supreme Court petition itong mga anak ni Rodrigo Duterte matapos yung kanyang pagsuko. Hindi siya inabdak ha, correct lang po natin. Okay. So, how do you see this, no? Dapat ba imut na ito ng Supreme Court dahil nandun naaresto na eh. Kung sa akin, oo. Elementary yan para sa mga law students at maski dun sa in terms of logic sa law students, a writ of habeas corpus talks about the legality of the detention of a prisoner within your jurisdiction. Yun yung medyo crucial. Importante na hagip sa klaw ng Supreme Court or kung anumang korte yung taong yon. Kaya ang RTC, na kunyari habeas corpus, sa Quezon City, mahihirapan siyang mag-issue nationwide. Kaya Supreme Court na nationwide ang saklaw, dyan ka dapat pupunta o kaya sa Court of Appeals. Unang issue yan eh. So yung territoriality, wala na sa Pilipinas. Kaya I would say, wala na sa saklaw ng Supreme Court of the Philippines yung katawan. Kasi habeas corpus, bring the body. Wala na yung katawan na in question or subject. Kaya Within the jurisdiction. mahirapan yung Supreme Court na paano ba to? Tapos pangalawa, in terms of mootness, ang issue kasi sa mootness ay, kumbaga, wala na tayong magagawa. Okay. Ang sinasabi ng mga anak, meron pa kayong magagawa. Ano daw? I-nullify ang lahat ng ginawang cooperation with the ICC. So, kung baga kontrata, kalimutan. Paano kung may nangyari na sa ilalim ng kontratang yon? Kaya ang ipapasok ko naman ngayon na konsepto para sa kanila ay Doctrine of Operative Fact. Okay. Ito, ang ibig sabihin, wala na Kumbaga, mali man, na-nullify man, pero nagawa na, di mahirap na yung solian. Pero from hands-on, simula ngayon na mali na talaga to, hindi mo ka na dapat mag-cooperate. So nakakalimutan nila yon. Maraming mga kasong ganyan, yung PDAF nga dati nung naging illegal, kumbaga quote-unquote yung mga pork barrel, PDAF, hindi naman pinasole Parang per se ang sabi ay, well, because of the doctrine of operative fact, kumbaga meron nang na-disburse, kaya wala nang habol, wala na, gastos na ano na kalye na, basketball court na yung pera. Kaya from here on, bawal na. So mahihirapan sila dito dahil wala sa kapangyarihan ng Supreme Court yung mga hinihingi nila. Okay, kung yung writ of habeas corpus malabo na, yung petition for the writ of habeas corpus malabo na, pero ito kayang pangalawa, yung binabanggit mo attorney na doctrine of operative fact, hindi kaya rin isinusulong ito because this would likely benefit the likes of Bato de la Rosa and all others who might be issued arrest warrants by the ICC. Oo, prospective ito. Kumbaga, para sa mga susunod pa. So if the Supreme Court establishes precedent or a rule, at kapag sinabi niyang hindi dapat makipag-cooperate or illegal, gano'n naman yun lagi yung Supreme Court. Is it constitutional or unconstitutional? Pwedeng maunsyame yung further cooperation with the ICC. Kumbaga, ang klaro kasi dito, hindi maaaring maaresto si Batos sa loob ng Pilipinas nang hindi PNP ang mag-enforce. Kaya dito may tulog, sabihin na natin, yung Marcos administration kasi mukhang walang gustong gumalaw ngayon. Hindi natin alam Or, hindi pa natin alam. Although technically, kay Duterte naman ang nag-arrest ng Philippine National Police, di ba? Implementing the ICC warrant. Oo, kaya ang ano lang dyan, may binabanggit pa sila tungkol dun sa Interpol diffusion notice. Pero palagay ko labas ito dun sa issue nila. Kasi yung Supreme Court, di rin pwedeng utusan yung Interpol. Sabihin naman ng Interpol, who you? Kaya siguro maging legal sila sa mga submissions nila sa Supreme Court kaysa sa maging political. Kasi yung Supreme Court, ano ba naman tong issue to? Hindi naman para sa akin to. Madali niyang isang tabi. Kaya sana wag nilang ibato ng ibato yung lahat ng arguments nila doon dahil yung Supreme Court
kapag nag-bottom line, ano ba talaga ang issues, baka marami sa mga isinulat nila, sinubmit nila, mabaliwala lang. Pero kasi nakikita ko rito, attorney, meron siyang political tsaka legal impact, no? Specifically to the audiences that they are trying to appeal to. Yung mga DDS, Yeah. di ba? Kasi miski Actually, kunwari, di ba? How do you see that? well, clearly they're playing to an audience both in the ICC and in local courts. Mm. So mapapansin mo 'yan at clearly kasama yung whole kumbaga ano ba 'to, cast of characters. Kung pelikula 'yan, 'di ba? Whole cast of characters mula sa mga abogado, mula sa supporters, mula sa mga kapamilya, dapat pare-pareho tayo ng tono na kinidnap yan, hindi siya pwede, etc. Tapos dito, sa pagharap nila sa korte, parang ang nangyayari, okay lang gamitin na rin natin kung ano yung political argument doon sa korte. Ang problema, nakita natin sa ICC, very straightforward. Sorry, hindi pwede. We're waiting for the Supreme Court to decide once and for all ano ba talaga. Meron siyang isang kind of minor decision sa issue na ito. Nagpa-order ng comments yata. Yeah. Kaya nag-submit So sila ng hanggang memorandum. hanggang gano'n pa lang So hangga't hindi natin nakikita yung parang swift and kumbaga precise na decision, parang feeling pa nung pamilya, feeling ng supporters, kaya pa nilang hilutin. Which is contrary na dun sa nangyari sa ICC. Hindi nila kayang hilutin yung ICC. Oo nga, yun yung parang problema rito. Parang binibigyan ng false hopes yung mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte with all these pronouncements and of course petitions, hindi ba? Kasi kunwari, iba sinasabi, pag nagpalit na administrasyon, pag si Sara nakaupo, mapapabalik si Tatay Digong. I don't Yun think so. nga ang nahihirapan ako kasi parang naggagamit, nag-file kami ng memorandum ha, 'di ba? Parang gano'n. Nag-submit kami. Yun nga, papaano kung nag-submit ka nga, hindi ka naman pakikinggan ng korte or misplaced yung argument mo. That should not be. In fact, kung sobra-sobra, pwede kang mapagalitan ng korte for some violations, whether ethical or for violation of the efficient paper rule. May mga ganyang rules sa Supreme Court May ganun pala. Pag Oo, masyado na ka ng hassle. parang 40 pages ang cap ng submission sa Supreme Court. Pero, yun, kumbaga parang nagagamit yung korte or yung submissions na political pala yung submission, sa totoo wala naman pala siyang kwenta. Kaya sana lang yung pong mga nakikinig sa both parties, intindihin ng mabuti at yung premise kasi nito ay ganito. Ito bang document na ito ay sinubmit sa tamang platform or naka-address ba siya sa tamang tao or sa tamang institution? Pangalawa, yung hinihingi ba natin, kumbaga, rasanable at saka nasasaklaw ng kapangyarihan niya. Katulad to nung yung sa Senate, medyo similar, I would say, yung Senate, no? Gawa ng resolution na yung tungkol doon sa release, sa ipayagan ng mag-interim release, kawawa naman, ang daming nagpirma. Kanino naka-address ang resolution? Sa kawalan. May hindi nakarating sa ICC. At kung makarating man sa ICC, yung ICC, ano to? Hindi siya, kaya sana yung pong mga tao, intindihin na, hindi lahat ng formal document, may patutunguhan o may katuturan. Yung sa Senado kasi, ano yun, madali naman basahin yun. No? They're playing to the audience, as you mentioned. Tapos syempre, may mga ibang senador din na talagang ginagamit yung grupo na ito to galvanize support, perhaps for any future political purpose, hindi ba? So ano yan may mga ganong factors at play. Tapos, actually, yung Senado pa, meron kasing, ang pinakaayaw ko nun, yung support statements na saang kamay ng Diyos nahugot yung ganitong logic. Dito sa submissions, hopefully, ako, inaasahan ko na itong Supreme Court magpapasya ngayong taon. Masyadong matagal ang ano na ba, 9, 10 months? 11? Mag-11 months? Ano ba? 10 months na
nakapending ang isang habeas corpus petition. Mm. Lagi ngang dapat number 1 sa calendar yan eh. Ang pinakamabilis ko ngang, or ang pinakamatagal na habeas corpus ko parang 2 weeks. Well, dismissed. Kasi pinalaya na yung mga minors, kumbaga, Oo. na hinuli sa isang demolition yata. So, hindi ko maintindihan kung bakit ganito katagal or ganito pinatagal. Pero I would say at this point, it's becoming more of a political issue than a legal issue. Kasi kung if it was just legal, moot and academic. Tapos na, nalipat na. And in Oo. fact, with the recent decision on jurisdiction by the pretrial chamber, the court has the power, the ICC has the power to decide on the detention and eventual release of Duterte, not the Supreme Court of the Okay. Philippines. Eto, paki-explain din yung dynamics or interplay between local, yung domestic laws natin and of course yung ICC. Okay? Well, assuming lang for the sake of argument na nag-decide ng Supreme Court in favor of the Duterte petition, mapapahinto ba niyan yung proceeding sa ICC? No. Oh, maliwanag po yan sa mga DDS Oh, Mm. kasi parang sino ka? Magkahiwalay, independyente ang ICC at saka Supreme Court of the Philippines. At sa totoo, ang alam ko, of course, may Rome Statute. Ito yung batas na nag-create ng ICC. ICC. Tapos may Constitution of the Philippines, yung 1987, na nag-create essentially nung current na suprastructure ng Pilipinas. Na ito, may Supreme Court of the Philippines, may Congress, etc. Under the Rome Statute, siya ang magpapasya sa jurisdiction niya. Mm-mm. So, lalo na, it's a special law. So, particular siya. Kaya yung hindi mo pwedeng sabihin sa Pilipinas, ay hindi, ang Philippine Constitution ang mag-prevail over all else. There are certain gaps na, kumbaga, hindi gaps or gray areas, sabihin na natin, kung saan pumasok at seamlessly nakukuha ng ICC yung jurisdiction over persons accused of crimes against humanity, etc. Maliit lang naman na segment yon. Kaya ito na muna din, sa lahat ng tinakot, sino ba itong naalala ko? May nanakot eh. Dahil pumasok yung ICC, naku, kahit sino sa inyo pwede nang hulihin ng ICC. May ganun ano? Mali po yun. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Ang ICC ay very, very narrow jurisdiction lang. At in fact, hindi lahat ng kasangkot sa crimes against humanity kaya niyang kunin di ba? Only those who are most responsible. Yun lang pong pinakamatataas at nag-utos. Maski nga yung pulis na sangkot sa war on drugs, sabihin na natin, hindi kaya yan or hindi pwedeng damputin ng ICC unless maituring siya na most responsible.